Isang mapagpalang gabi muli sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan. Ito po muli si Brother Joshua Aniban at ito po ay nagbabalik ang ating serye na may temang Dahil sa Pag-ibig. Dahil sa Pag-ibig. At ngayon, nung nakaraang gabi po ay ating pong napag-aralan ang mga bagay-bagay tungkol po sa nakasulat na pag-ibig ng Diyos. At nalaman po natin na ang nakasulat na pag-ibig ng Diyos ay ang kanyang banal na kasulatan. At ang nakasulat na pag-ibig ng Diyos na ito ay ating magagamit bilang bilang una, tanglaw sa kadiliman, daan para sa kabanalan, makakatulong sa atin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito rin ay makakatulong upang tayo ay magkaroon ng matibay na pananampalataya. At ito rin ay makakatulong sa atin upang tayo makagawa ng gawaing makadiyos. Nalaman din po natin noon na ang salita ng Diyos o nakasulat na pag-ibig ng Diyos, sinasabi sa Isaiah 48, ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay ano po sabi? Mananatili magpakailanman. At nakita rin po natin na ang nakasulat na pag-ibig ng Diyos ay walang ibang layunin kundi ipakilala at ipakita sa atin kung sino ang ating magiging manliligtas. At yun po ay ang ating Panginoong Jesucristo, namatay sa cross, nabuhay na ikatlong araw, at ngayon ay namamagitan sa atin doon sa langit na bayan. Yung nagiging isang daan upang siya ay sa tuwing tayo mananalangin ay tayo mayroong pag-asa na makalapit sa Ama. At natutunan din po natin noon na tayo ay meron bilang mga tao na nakaalam na nakasulat na pag-ibig ng Diyos ay meron tayong tatlong bagay na kailangan gawin. Una, pakinggan at sampalatayanan ng kanyang salita. Pangalawa, ito ay ating pag-aralan at isabuhay. At pangatlo, ito ay ating ganapin sa ating mga sarili. Natutunan din po natin nung unang gabi ng ating pong pag-aaral ay nakita po natin kung paano po nilikha ng Diyos itong sanlibutan. Ito po ay malinis, wala anumang bahid ng dumi, walang anumang bagay na nalalanta. Ngunit nakita rin po natin noon na meron siyang isang napakagandang ginawa noong unang araw na yun, nung panahon ng paglikha na yun, at yun po ay nilalang niya tayong mga tao. At sila noon ay merong napakalapit na relasyon. Isang relasyon na kung saan na hindi kayang sirain ng sinuman. Subalit nang pumasok ang kasalanan sa pamamagitan po ng si Eva ay natukso ng kaaway, ay nung pumasok po ang kasalanan, ano nangyari? Nagkaroon po tayo ng mga resulta ng kasalanan. Nagkaroon tayo ng takot, pagkabalisa, kawalan ng pag-asa o kapanatagan ng loob, damdaming makasalanan, damdaming walang saysay ang buhay, at kalungkutan. At ang pinaka-worst po nun ay kamatayan. Subalit, ngayong gabi mga minamahal na mga kaibigan, makikita nyo po yung isang bagay na kung saan ay ginagawa ng Diyos magpas hanggang ngayon. Yung nangyayari sa mundo natin ngayon, magpas hanggang ngayon, na hindi po natin nalalaman na tayo pala ay kasama. At ngayong gabi, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay ang labanan sa pag-ibig. Ang labanan sa pag-ibig. Subalit bago tayo magpatuloy mga minamahal na mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Mapagmahal po namin Diyos sa gabing ito, sa muli namin pag-aaral ng inyong salita, dasal po namin ang inyong pakikisama. At inihiling po namin Panginoon na kami buhusan ninyo ng dugo ng inyong anak na si Jesucristo, nang sa ganung po Ama ay amin pong makita ang katotohanan na nais niyo pong ituro sa amin sa gabing ito. Maraming salamat Panginoon na kayo siya aming magiging tagapagturo at kami makikinig na matawan sa inyo sa pangalan ni Jesus. Simulan po natin ang pag-aaral. Bago po tayo patuloy sa ating pag-aaral mga minamahal na mga kaibigan, meron po tayong mga tanong na kung saan ito yung gagabay sa atin sa ating buong pag-aaral sa gabing ito. Ito po yung tanong mga minamahal na mga kaibigan. Una, ano ba ang kasalanan at saan ba ito nanggaling? Nung nakaraang pag-aaral po natin, nakita natin mga minamahal na mga kaibigan na yung kasalanan ang naging dahilan kung bakit tayo nakaranas ng hirap, ng lungkot, ng kamatayan, ng sakit. Yan po yung dahilan. Ngayon ang tanong po is, ano ba talaga ang kasalanan? Saan ba ito nanggaling? Pangalawang tanong, ano ang kadahilanan at hinahayaan ito ng Panginoon na manatili hanggang sa panahon natin ngayon? Di po ba yan po ang kadalasan tanong mga minamahal mga kaibigan? Kung merong Diyos, bakit natin nararanasan ang mga bagay na ito? Bakit pinahintulutan niya na lumaganap ang kasalanan? So sa gabing ito mga minamahal mga kaibigan, yung tanong na ating sasagutin at nawa sa tulong ng Panginoon na ito ay magkaroon ng malinaw na kasugutan para sa inyo. Pangatlong tanong, may katapusan ba ang mga bagay na ito? Meron ba katapusan ng kasalanan na kung saan ay nananalanta sa sanlibutan ngayon? Makikita po natin sa ating pag-aaral mga minamahal mga kaibigan. Pangatlo o pang-apat na tanong, ano na ba ang sitwasyon ng labanang ito ngayon? Nakikita niyo po na ang pamagat po natin ay ang labanan sa pag-ibig. O po mga minamahal na mga kaibigan, meron pong labanan na nangyayari dito sa sanlibutan na kung saan hindi na nakikita ng ating sariling mata. Ngunit ito po yung nag-i-exist at sa ayaw niyo po sa gusto, kayo at ako ay kasama sa labanang ito. Ngayon ang tanong po is, ano na ba ang sitwasyon ng labanang ito na nananatili ngayon dito sa sanlibutan? Makikita po natin mga minamahal na mga kapatid. Panglima,
ay sino-sino ang mga kasangkot sa labanang ito. Okay? Makikita nyo po specifically ngayong gabi kung sino-sino ang karamay sa mga labanan na nangyari sa salibutan. At pang-anim, ano ang epekto ng ating ginagawang pagpili sa araw-araw sa labanang ito. Bilang isang tao na nilikha ng Diyos, mga minamahal na mga kaibigan, tayo ay binigyan niya ng isang napakagandang regalo at yun ay ang kakayaang pumili sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Ngayon, makikita po natin kung ano naging epekto ng mga pagpiling iyon sa labanan na nangyayari dito sa sanlibutan. Unang tanong, ano ba ang kasalanan at saan ito nanggaling? Hayaan niyo pong dalhin ko kayo sa isang lugar na kung saan ay inaasam ng bawat isang puntahan. Isang lugar na kung saan ay hindi mo makikita rito sa sanlibutan. Ang langit. Ang langit na bayan na kung saan ay pinangako sa Biblia na ito ay pag tayo naging tapat sa Panginoon, ito ay ibibigay sa atin. Bibigyan tayo ng pagkakataon na tumira doon sa langit na bayan. Langit. Isang napakagandang lugar na kung saan, sabi ko kanina, inaasam ng bawat isa. Kung saan dito nakaluklok ang ating Panginoon, na kung saan siya yung naglikha sa atin at siya yung nagbigay sa atin ng pagkakataon na mabuhay. At yung kalangitan na yon, yung langit na bayan na pinamumunuan ng isang Diyos na kung saan ay nagahari sa buong sansinukob, kasama dito sa sanlibutan natin tinitirhan ngayon. At yun ay nagagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na namatay para sa ating mga kasalanan. Siya po yung pinakang leader dun sa lugar na yon. At para magawa nila may isakatuparan nila ng maayos yung kanilang plano o yung kanilang paghahari sa buong sansinukob, sa buong kalangitan, ang Panginoon ay lumikha ng mga napakatatalinong mga nilalang. At ang Biblia ay tinatawag silang serapim at mga kerubim. At dito sa sanlibutan ay kadalasan sila ay tinatawag na mga anghel. Opo mga minamahal na mga kaibigan, yung mga anghel, sila yung napakatatalino mga nilalang na ginawa ng Diyos para maipamalakad ng Panginoon ng maayos na kanyang pamamahala sa buong sansinukob at sa buong sangkalangitan. Subalit ang Panginoon, mga minamahal na mga kaibigan, ay naglikha ng isang anghel na kung saan ay sinasabi ng Biblia na ito ay napakaganda at siya ay ginawang pinaka-leader sa lahat ng mga anghel. At ang pangalan po niya ayon sa Biblia ay tinatawag na Lucifer. At kung pag-aaralan po natin yung bawat parte ng kanyang pangalan is ang Lux, na kung saan bumubuo sa Lucy ay tinatawag na ibig sabihin nun ay liwanag, at Pharaoh ay ibig sabihin ay tagapagdala. So si Lucifer po basically ang pinakatrabaho niya sa langit is tagapagdala ng liwanag. Ngunit meron po nangyari dito sa isang tao, dito sa isang nilalang ito, sa isang anghel na ito, na kung saan ay sa kabila ng mga pribilehyo na binigay sa kanya ng Diyos, sa kabila ng pagkakataon na siya ay maging leader ng lahat ng mga anghel, ay meron po nangyari sa kanyang sarili. Tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia. Tulad po na sinabi ko sa inyo kanina, sabi dito, ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at tinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpapanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Tingnan niyo po yung pagkakataon na binigay ng Panginoon kay Lucifer. Siya po ay merong pagkakataon na mag-akyat panaog sa kung saan ay kaluklukan ng Diyos sa mahalagang bato sa langit. Siya lang sa lahat ng anghel, siya lamang yung merong role na yon nung siya po ay nabubuhay at mayroon pa siyang malinis na konsensya sa harapan ng Diyos. Ano pa po sabi ng Biblia? Ikaw ay sakdal sa iyong malakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nansumpungan sa iyo. Mga minamahal na mga kaibigan, sa kabila ng pribilehyo na meron si Lucifer noon, ay dumating siya sa punto sa kanyang buhay na kung saan siya ay nagkaroon ng kasalanan. At tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia kung ano po ang naging dahilan kung bakit siya nagkasala. Ito po ang sabi ng Ezekiel 28:17, ang iyong puso ay nagmataas. Yun po pala yung unang dahilan kung bakit siya nagkasala. Ang kanyang puso ay nagmataas. Dahil sa iyong kagandahan, iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. So minsan pala mga minamahal na mga kaibigan ay pangit din pala yung sobrang sosyal sa buhay. Pangit din pala yung sobrang ang dami mong tinatamasa sa buhay dahil ikaw ay nakalimot sa iyong sarili. At yan po yung naging daan o naging dahilan kung bakit ang isang anghel na perpektong anghel na nilikha ng Diyos ay nagkasala dahil sa kanyang kagandahan sa kanyang sarili. Ano po sinasabi? Sa Isaiah 14:13 at 14 sabi po doon, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampas sa langit. Okay? Pagkatapos niya magmataas sa kanyang sarili, siya ay nagkaroon ng desire
At tingnan niyo po yung desire na nangyari kay Lucifer sa panahon na yun. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin. Ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan. Si Lucifer po ay ninasaan niya na maging kagaya ng isang Diyos. Isipin niyo po isang nilalang na kung saan ay binigyan lamang ng pagkakataon ng Diyos na mamahala sa buong anghel ng sanlangitan, ay nagkaroon ng desire sa kanyang sarili na lampasan ng Diyos na kung saan ay sa kanya ay naglalang. Hindi po ba yan na nag-i-exist sa panahon natin ngayon? Na sa kagustuhan na magkaroon ng kapangyarihan, sa kagustuhan na magkaroon ng pagkakataon na sumikat, lahat ay dadaanan maging pinakamataas na posisyon. Maabot lamang pinakamataas sa posisyon, marami siyang gagawin ng mga pagkakasala. At yan po yung nangyari kay Lucifer na yon, ng mga panahon na yon. At sabi po doon, sa Isaiah 14, 12 hanggang 14 po doon, ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap, gagawin ko aking sarili na gaya ng kataas-taasan. So, yun po yung desire niya. Sa halip na nasain niya na magkaroon ng karakter na kagaya ni Kristo, ng Panginoon, ay ninasa niya yung posisyon ng Panginoon. Okay? So, kung makikita niyo mga minamahal na mga kaibigan, nandun pumasok yung kasalanan. Doon nagsimula yung kasalanan sa buhay ni Lucifer ng panahon na yun. At kahit sa bagay na yun ay hindi nalalaman ng mga buong ng sangkalangitan yung mga nangyari, pero ang Panginoon dahil sa kanyang kapangyarihan na nakakaalam ng lahat ng mga bagay, nalaman niya yung binabalak ni Lucifer. So si Lucifer, balikan mo natin si Lucifer, ang nangyari po sa kanya ay nung nagkaroon siya ng ganung desire sa kanyang sarili, inisip niya na magkaroon ng giyera sa langit, ng labanan sa langit. Okay? At ang ininasa po niya is tinukso niya yung ibang mga anghel, pinakiusapan niya yung ibang mga anghel, at siniraan niya ang Diyos sa kanila. At yun po ay ginawa ni Lucifer. Ito po yung sabi. At yun po ay nakasulat sa Apokalipsis 12, 3 at 4. At may isa pang tanda na nakita sa langit, isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang ulo ay may 7 diadema. Ano pong ginawa ng dragon na ito? Ang dragon po ito ay sumisimbolo kay Lucifer. Okay? Kinaladkad niya ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga ito sa lupa. Mga minamahal na mga kaibigan, yung bituin na sinasabi po sa bersikulo na yun ay sumisimbolo sa langit. Isipin niyo po mga minamahal na mga kaibigan, noong panahon na siya ay nagkaroon ng kasalanan sa kanyang sarili at sinubukan niyang dayain ng buong mga anghel sa langit, siya po ay nakadamay o nakahila ng ikatlong bahagi ng buong anghel sa sangkalangitan. Isipin niyo po kung gaano karami yun. At isipin niyo rin po kung gaano karami ang mga anghel ngayon, hindi po mabibilang. At yung ikatlong bahagi ng mga anghel na yon ay kanyang nadala sa kanyang sarili upang magkaroon ng giyera sa langit. So sa madalit sabi, pagkatapos siya ay makakuha o makaipon ng mga kasama upang maghimagsik, meron po nangyari sa langit. Apokalipsis 12, 7 hanggang 9, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit o nagkaroon ng labanan sa langit, si Miguel at ang kanyang anghel. Si Miguel po ay sumisimbolo kay Jesucristo. At ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka o nakipaglaban sa dragon. Sino po yung dragon? Si Satanas. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Meron pong napakagandang nangyari. At hindi sila nanganalo. Sino pong hindi nanalo? Sina Lucifer, yung dragon at saka yung kanyang mga anghel ay hindi po nanalo. Ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. Hindi na sila binigyan ng isa pang pagkakataon na manatili pa sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Saan? Ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So mga minamahal na mga kaibigan, pagkatapos ng labanan na nangyari doon sa langit na bayan, saan sila itinapon? Sa lupa. Ngunit, hindi po ibig sabihin na dito kaagad itinapon sa lupa dahil ang lalabas mga minamahal na mga kaibigan ay ginawa lamang natapunan ng mga nagkasalang nilalang itong ating tinitirang sanlibutan. Hindi po ganun. Dahil yung panahon na sila po ay itinapon mula sa langit, ay wala pa po yung sanlibutan noon. Ninanasa pa lamang itong gawin. At ang ginagawa nila ay yung iba pang mga mundo na kung saan ay nilikha din ng Diyos, doon sila nadaya, subalit wala silang natutukso. Kaya nung malikha itong sanlibutan, nung pumasok ito sina Lucifer dito, yung po ang nangyari, sila ay nadala at ang naging dahilan po ay nagkaroon tayo ng kasalanan. Ngayon po, ang sunod na tanong na kailangan natin sagutin mga minamahal mga kaibigan, saan nalipat ang labanang ito at ano ang naidulot nito sa lugar na iyon?
Okay? Nakita po natin kanina na meron po labanan sa langit na kung saan sila ay natalo at sila ay tinapon dito sa lupa. Ngayon, saan po nalipat yung labanan na yun? Hindi pa po pala doon natapos yung labanan, mga minamahal na mga kaibigan. Meron po nangyari. At ano nangyari doon sa lugar na kung saan ay pinuntahan ni na Lucifer? Sabi po doon sa Apocalypse 12:9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, at dumadaya sa buong sanlibutan, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So, pagkatapos na matukso po sina Adan at Eva, yung ating unang mga magulang, yun na yung huling pagkakataon na kung saan ay parang dito na sila kinulong dito sa sanlibutan. At tingnan po natin sinasabi ng Biblia, mga minamahal na kaibigan. Sabi ito, Apocalypse 12:12, kaya't mangagala kayo o mga langit at kayong mga nagsisitaan diyan. Bakit? At sabi dito sa Apocalypse 12:12, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo ay bumaba sa inyo na may malaking galit na sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang ang mga natitira sa kaniya. So, sabi po doon, kaaba-aba daw po tayo dito sa lupa. Bakit? Dahil nung pumunta rito si Lucifer at saka kasama yung kanyang mga anghel, ay dito niya ibinubunton lahat ng galit niya sa Diyos. Dahil alam niya na tayo nilikha ng Diyos. So, yung mga paghihirap na pinaparanas niya sa atin, yung mga sakit na pinaparanas niya sa atin, yung sakit na kung saan namamatayan tayo ng mga mahal sa buhay, yung po ay sinasadya ni Lucifer upang saktan ng Diyos. So, ibig sabihin, sa madali sabi ng mga minamahal ng mga kaibigan, ang dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, kung bakit tayo nakakaranas ng problema, ng sakit, ng hirap, ay dahil po sa mga nagkasalang nilalang ng Diyos doon sa langit at tinapon dito sa lupa. Sina Lucifer po ang dahilan. Na sinasabi po sa Biblia, ang Lucifer na ito ay naging Satanas na ngayon, na kung saan ay kinatatakutan ng buong sanlibutan ngayon. Okay? So, sila po yung dahilan, kasama yung kanyang mga anghel na daya, sila yung dahilan kung bakit tayo naghihirap ngayon. Sila yung dahilan kung bakit maraming tao nagdudusa ngayon. Sila po yung dahilan, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya, isipin po natin maigi na sa tuwing tayo nakakaranas ng pagsubok, hindi po Diyos ang nagbibigay nito sa atin, kundi yung kaaway. Bakit? Dahil alam niya na kaunting panahon lamang natitira sa kanya at gagawin niya lahat para tayo imasama niya sa pagkasira o pagkawasak na kanyang haharapin sa huling kapanahunan. At yun po ay ginagawa niya at ginagawa hanggat kaya niya, hanggat ako at ikaw ay madala niya sa kanyang side para tayo ay mabuli din sa kasalanan at mawala yung kaligtasan na inaalok sa atin ng Panginoon. Pero magandang balita, mga minamahal na kaibigan, dahil po sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ay hindi niya po hinahayaang mangyari yon. So, pumasok mong kasalanan, nagkaroon ng kalungkutan, karamdaman, mga luha, kabiguan at kamatayan. Yan po ay nanggagaling lahat sa kanino? Kina Satanas at doon po sa mga kasama niyang mga anghel na nagkasala sa langit. Ngayon ang tanong, mga minamahal na mga kaibigan, anong kadahilanan at pinahintulutan ng Diyos ang mga bagay na ito? Nandito na po tayo sa tanong ito. Anong dahilan at pinahihintulutan ng Diyos ang mga bagay na ito? At ang pangalawang tanong, at bakit hindi niya agad pinatay si Satanas? O nga naman, mga minamahal na kaibigan, pwede nang patayin ng Panginoon si Satanas doon pa lamang sa langit at magpalit ng isang anghel na kung saan ay isang anghel na malinis at hindi magkakaroon ng kasalanan sa kanyang sarili. Ngayon ang tanong, bakit hinayaan ng Panginoon na mabuhay si Satanas at pinahintulutan nito na kung saan ay guluhin tayo dito sa sanlibutan? So tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia. Sabi po sa Juan 14:15, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Doon po sa langit na bayan, mga minamahal na mga kaibigan, ito ay pinaghaharian ng Diyos na kung saan ay pinapalakad niya ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Lahat ng bagay na ginagawa nila doon is bunga ng pag-ibig. Hindi sila gumagawa doon dahil sila ay napipilitan. Hindi sila gumagawa doon dahil kailangan, kundi ginagawa nila doon dahil mahal nila ang Diyos. Okay? Nung panahon na si Lucifer po ay nagkaroon ng kasalanan sa kanyang sarili, yung kanyang pag-ibig na dapat ay papunta sa Diyos ay nalipat sa kanyang sarili, kaya yung kasalanan ay tumubo sa kanya. So, nagkaroon ng selfishness, ng pride, na kung saan ay nagdala sa kanya upang siya ay magkasala at ikatlong bahagi ng mga anghel. So, makikita nyo po na ito po yung unang sagot kung bakit hindi niya kagad pinatay si Lucifer. Hindi niya kagad pinatay si Lucifer kasi kung papatay niya kagad si Lucifer, lalo lang titindi yung kasinungalingan na ikinakalat ni Lucifer doon sa buong sanlangitan noon. Na isipin nila, ay tama yung sinasabi ni Lucifer. Totoo nga na ang Diyos ay hindi patas. Totoo nga ang Diyos ay hindi pag-ibig.
So kung ginawa agad ng Panginoon yon, himbis ng mga anghel sa langit ay susunod sa Kanya ng buong pag-ibig, sila ay susunod dahil sa takot. At ayaw ng Diyos ang mangyari sa atin yon. Hanggat maaari gusto ng Diyos sa tayo ay susunod sa Kanya, bunga ng ating pagmamahal sa Kanya at bunga ng pagmamahal niya sa atin. Ayaw ng Diyos na tayo maging kagaya ng mga nakikita niyo po sa larawan ngayon, kagaya ng isang manika o isang robot. Ayaw ng Panginoon na tayo ay kinukontrol niya. Yun po yung isang kagandahan kung bakit niya tayo binigyan na kakayahang pumili. At si Lucifer po sa panahon na yon ay meron din siyang kakayahang pumili. Okay? Yun po yung dahilan kung bakit nagkaroon siya ng pagkakataon na dayain ng buong yung ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit. Yun po yung nagbigay sa kanya ng pagkakataon, yung kakayahang pumili ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang magalit o mamuhi siya sa Diyos. Yung pag-ibig niya ay malipat sa kanyang sarili. Yun po yung dahilan. At kagaya po nila, ay binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan na pumili. At yung kakayahan pumili na yun, ayaw ng Panginoon tayo ito ay dinideprive sa atin. Ayaw niya tayo maging gagaya ng manikin at ayaw niya na maging gagaya tayo ng isang robot. At ayaw din ng Diyos na tayo maging kagaya ng isang puppet na kung saan ay kukontrolin niya kung saan niya gusto palakarin. Hindi ganun ng Panginoon. Hindi ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya, sabi po, sa unang Juan 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Ito po yung sagot kung bakit hinahayaan ng Panginoon na mamalagi ang kaaway. Ito po yung dahilan kung bakit hinahayaan ng Panginoon si Lucifer na mabuhay magpasa hanggang ngayon. Dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Gusto niya na ipakita sa sanlibutan na siya ay pag-ibig, na siya ay hindi magkokontrol ng tao, kundi hanggat kaya niyang gawin, siya ay magmamahal sa kanya hanggang sa dumating ang panahon na tayong mga tao ay magmahal pabalik sa kanya. Yan po yung dahilan kung bakit ginagawa yun ng Panginoon. Dahil gusto ng Ama na si Lucifer ay sa kanya mga ginagawang mga kasamaan ay marireveal kung ano talaga ang karakter ng Diyos. At yun po ay nangyari ng mga minamahal mga kaibigan. At sinabi po dito sa Biblia na sa Matthew 13:30, pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga ani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbigkis-bikisin upang sunugin. Dapat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Ang background po ng bersikulo nito mga minamahal mga kaibigan ay yun po yung panahon na kung saan ay nagbigay ang Panginoong Hesukristo, nandito pa siya sa lupa, ng parabola. Okay? Sa parabolang iyon ay sinasabi na isang araw merong isang mga hasik na mga binhi na kung saan ay naghasik sa kanya sa lugar na tinataniman. Nung pagkatapos siya magtanim, nung magdadapit hapon na, kinagabihan, dumating yung kaaway na kung saan ay naghasik din ng masamang binhi. Okay? Kaya, nung kinaumagahan, nung tumubo yung mga tanim, napansin nung mga manggagawa, pati nung mabuting mga hasik na, bakit meron ditong masamang damo? Hindi naman ako naghasik ng masamang damo. Okay? At yun po yung ginamit na illustration sa gagawin ng Panginoon sa huling kapanahunan. Hinahayaan ng Panginoon na mangyari ang mga bagay na ito para makita ng mga tao na ang Panginoon talaga ay patas sa bawat desisyon, na ang Diyos talaga ay pag-ibig, na ang Diyos talaga ay makatwiran sa bawat bagay na kanyang ginagawa. At sa huling kapanahunan, habang ito ay nagpapatuloy, ay marireveal kung sino talaga si Lucifer, na siya talaga yung dahilan kung bakit tayo nagkakasala, siya yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng problema o mga pagsubok sa buhay. At yan po yung dahilan kung bakit hinahayaan ng Panginoon na mangyari yan sa atin ngayon. Yun ay parang malubos ang paggawa ng kaaway, at sa pamamagitan ng pagkalubos ng paggawa ng kaaway ay marireveal kung sino talaga ang Panginoon at kung sino talaga ang kaaway. At darating ang punto na yun po yung mangyari sa literal natin mga tao. Ito po yung masasaksihan natin ng mabuti. Ngayon, yung sunod pong tanong na kailangan natin sagutin mga minamahal na mga kaibigan, ano na ang sitwasyon ng labanang ito? So ito na po yung, makikita nyo na po kung ano na po ba yung nangyayari dito sa sanlibutan. Ano na ba yung sitwasyon ng labanan na kung saan nagsimula sa langit, na kung saan nalipat ito sa lupa at magpasa hanggang ngayon ay nag-i-exist. So tingnan po natin. So balikan po natin yung versikulo na sinasabi sa Apokalipsis 12:7 na sinasabi doon, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At ano po nangyari? Ngunit hindi sila nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. So, kung makikita niyo po, unang sitwasyon na ipapakita ko po sa inyo, doon sa langit na bayan, sa labanan ng Panginoon at ni Lucifer, sino po ang nanalo? Ang ating Panginoon. So, ang score po natin sa normal nating sa
pagiging tao natin, kung magkakaroon tayo ng scoreboard, ito po yung mangyari. 1-0. So, panalo na po ang Panginoon ng isang beses. Saan? Doon sa langit na bayan. At ipapakita ko po sa inyo ngayon yung pangalawang pagkakataon na kung saan ay nanalo ang Panginoon muli laban sa kaaway. Saan po nangyari yon? Doon po sa cross ng Kalbaryo nung matupad ni Kristo ang kanyang misyon na tayo itubusin sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay sa cross na sinasabi. Meron sinasabi doon sa Biblia na kung saan bago siya malagutan ng hinaga, sinabi niya, naganap na. Pagkasabi ng Panginoon ng mga bagay na yun, dati sa time na inire-reveal niya sa buong sansinukob na nanalo na ulit tayo. Natalo na natin ng tuluyan ang kaaway. Na nakita na ng buong sansinukob na kung saan ay mali pala talaga ang paratang ni Lucifer, kundi ang Diyos ay laging tama sa kanyang mga desisyon. Ang Diyos talaga ay pag-ibig. Nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, siya ay nabuhay na maguli at ngayon siya ay namamagitan sa atin doon sa langit na bayan. So, yun po yung dahilan, kung makikita nyo po natin ngayon mga minamahal na mga kaibigan, na ang Panginoon ay 2-0. Dalawa na ang panalo ng Panginoon kanino? Laban kay Lucifer. At makikita nyo mga minamahal na mga kaibigan, kung tayo ay sasanib sa Panginoon, kung tayo ay susunod sa Panginoon at ibibigay natin ang pagmamahal natin sa Panginoon, magkakaroon tayo ng assurance na kung saan tayo ay kahit anong gawin natin sa ating buhay, basta tayo sumusunod sa Panginoon, ay lagi tayong mananalo laban sa kaaway. Yan po ay sa tulong ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, sino-sino ba ang mga ipinadala ng Panginoon para sa atin? Sino-sino ba yung mga kasanib sa labanang ito na kung saan ay ibinigay ng Diyos o ipinadala ng Diyos para tayo tulungan mga tao? So, may kita nyo mga minamahal na mga kaibigan ngayong gabi na bagaman ang labanan ay napakatindi sa sanlibutan ito ngayon, ay meron pa ring tulong ang Diyos na ibinigay sa atin upang tayo ay magtagumpay laban sa kaaway. So, tingnan po natin yung versikulo na sinasabi. Una pong versikulo ay sa Juan 14:16 at 17. Sino yung mga pinadala ng Diyos para sa atin? At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay, ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi niya ito nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo na nasa sa inyo. So, una daw po na bagay na kung saan isang tulong na ipinadala ng Diyos dito sa sanlibutan para tayo ay magkaroon ng pagkakataon na matalo ang kaaway dito sa sanlibutan ay yung banal na Espiritu. At ano pong gagawin ng banal na Espiritu ito? Ito mga minamahal na mga kaibigan ang sinasabi sa Juan 16:8. At siya, pagparito niya, ay kanya susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. So, yung pinaka-purpose po pala ng banal na Espiritu ay para tayo ay i-convict, kumbaga ipakita sa atin kapag tayo ay nagkakamali na sa ating mga lakad. Dahil walang ibang gagawin ng kaaway kundi tayo ay mapahiwalay sa Diyos o mamali ang lakad palayo sa Diyos. Kaya yung banal na Espiritu na pinadala ng Diyos ay walang ibang purpose o isa sa mga purpose nito ay para tayo ay convict o i-remind tayo o palalahanan tayo kung tama na ba yung ginagawa natin o mali. So, tingnan po natin sinasabi ng Biblia. Sa Juan 16:13, gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. So isa pa po sa gawain ng banal na Espiritu, tayo ay papatnubayan sa buong katotohanan. At yun po ay yung natatagpuan sa ating nakasulat na pag-ibig, yung banal na kasulatan ng Diyos. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang maririnig, ang mga ito ang kanyang isasalitain. Yun yung sasabihin sa atin. At kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na nagsisidating. So yung isang role ng banal na Espiritu ay ipakita sa atin, sa ating mga sarili, yung ating mga kasalanan. Ituro sa atin yung tamang daan. Pangalawa, turuan tayo sa mga lakad ng katotohanan. At pangatlo, ay ipakita sa atin kung ano ba yung mga bagay na mangyayari sa atin. So, tingnan nyo po yung ginagawa ng banal na Espiritu para sa atin ngayon. Yan naman po tayong sinasabi sa 1 Korinto 6:19 at 20, o hindi ba ganin nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan ng Diyos. So, pangapat na bagay na gagawin ng banal na Espiritu ay kung saan ay siya ay mananahan sa
sa ating banal na espiritu. Once na tinanggap po natin ang Panginoon sa ating buhay, ay yung banal na espiritu ay gagawing tahanan ng ating mga sarili. So yun po yung isa sa purpose ng banal na espiritu. At kung siya ay nasa atin, madali niya magagawa na tayo i-convict sa ating mga kasalanan. Madali niya magagawa na tayo ituruan sa mga lakad na dapat nating gawin para sa Panginoon. So tingnan niyo po yung role ng banal na espiritu ay binigay sa atin ng Diyos. At sinasabi naman po sa unang Korinto 12:8, sapagkat sa pamamagitan ng espiritu ay binigay ang salita ng karunungan at sa iba ay ang salita ng kaalaman ayon din sa espiritu. Sa background po ng bersikulo ito, mga minamahal na mga kaibigan, ay pinapakita po na ang espiritu, ay isa po sa mga role ng espiritu ay bigyan tayo ng mga regalo mula sa Panginoon. Yung mga talento na kung saan ay meron tayo ngayon, yung kagaya ng pag-awit, kagaya ng pagbibigay ng salita sa mga tao. Yan po ay galing lahat sa banal na espiritu. At yan po yung isa sa role ng banal na espiritu. Once na ikaw ay nagpagamit sa Diyos, binigay mo yung sarili mo sa Diyos, siya ay magbibigay ng mga regalo na kung saan magagamit mo upang ikaw ay patuloy na makagawa sa ating Panginoon. So unang tulong, mga minamahal mga kaibigan, na kung saan ay binigay sa atin ng Diyos ay yung banal na espiritu, at meron siyang napakalaking role para sa ating buhay. At yan po ay pasalamatan natin ang Panginoon dahil sa banal na espiritu na yan. Pangalawang bagay na ibinigay ng Diyos, o pangalawang tulong na ibinigay ng Diyos sa ating mga tao upang tayo magtagumpay sa kasalanan, sa mga kaaway, dito po sa Hebreo 1:7, 13 at 14. Sabi po dito, at sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginawang mga anghel niya ang mga hangin. Okay? At ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. So, tingnan niyo po yung kasunod na bersikulo na kung saan ay nagpapatungkol sa anghel. Hindi baga, itong mga anghel na ito, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod saan? Sa kapakinabangan nino ng mga magmamana ng kaligtasan. Sino daw po yung magmamana ng kaligtasan, mga minamahal na mga kaibigan? Tayo yun. Kung tayo po ay tatanggap sa Panginoon, ay magkakaroon tayo ng tsansa na magmana ng kaligtasan. At sinasabi po sa mga bersikulo na yon, na ang Panginoon nagpadala ng mga anghel para tayo suportahan sa ating buhay dito sa sanlibutan, na tulungan tayo sa bawat sitwasyon, sa mahirap na sitwasyon na ating nararanasan. So, mga minamahal na mga kaibigan, nais ko pong sabihin sa inyo na mga anghel na ito ng pinadala ng Diyos ay nasa inyo na, kasama nyo na ngayon, magpasa hanggang ngayon, simula pa nung kayo ipinanganak. Meron ng anghel na itinalaga ang Diyos para sa iyo, para ikaw ay magtagumpay saan? Sa kasalanan, para ikaw magtagumpay sa kanino? Sa kaaway. So, pasalamatan po natin ang Panginoon dahil po diyan sa mga anghel na kung saan ibinigay sa atin. So, una po ay binigay sa atin ng Panginoon ng banal na espiritu. Pangalawa ay ipinadala niya ang kanyang mga anghel para tayo ay samahan sa bawat lakad na ating gagawin. So, makikita mo, kagaya po ng nasa litrato na yan, ay makikita niyo po kung paano binabantayan ng anghel yung mga tao. At yan po ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yan po ay ginawa ng Diyos para tayo ay bantayan at tayo ay hindi mapahamak. So, napakabuting Panginoon na meron tayo. Pangatlong tulong na kung saan ay pinadala ng Diyos ay matatagpuan sa Kawikaan 18:24. Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan. Ngunit may kaibigan na mahigit kay sa isang kapatid. Sa mga minamahal na mga kaibigan, yung po palang ipinadala ng Diyos na kung saan ay tulong para sa atin ay yung mga mabubuting kaibigan na meron tayo ngayon. Maaring meron kang masamang kaibigan, pero naniniwala ko na meron kang mabubuting kaibigan na kung saan siya yung nagko-correct sa inyo, siya yung nagpapaalala sa inyo kung anong dapat yung gawin. Yan po yung mga katulong na ibinigay ng Diyos para sa inyo, para sa atin. So, kung titingnan niyo po, sa labanan na nangyari dito sa sanlibutan, sa labanan na nalipat dito sa sanlibutan, ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Bagkus siya ay lagi nandyan para sa atin sa pamamagitan ng sa pagpapadala ng mga tulong na kung saan ay magagamit natin upang tayo magtagumpay sa kasalanan, upang tayo magtagumpay sa kaaway. So napakabuting Diyos na meron po tayo. At yan po ay dahil lahat sa pag-ibig, kaya niya po yung ginagawa sa ating buhay. Ngayon, sunod na tanong natin mo sasagutin ay meron bang katapusan ang labanang ito? Meron po bang katapusan ang mga bagay na nangyari dito sa sanlibutan? At nais ko pong sabihin sa inyo, sinasabi po ng Biblia, mga minamahal na mga kaibigan, oo po ang sagot. Meron pong katapusan ang labanan na nangyari dito sa sanlibutan. Sinasabi po yon sa Apokalipsis 20, talatang 1. Sabi po doon, at nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang mga kamay. Ano pong ginawa ng anghel na ito?
At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos ng 1,000 taon. At ano po nangyari? Ito po sinasabi ng Apokalipsis 23, at siya ay ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag ng magdaya sa mga bansa. Hanggang sa maganap ang 1,000 taon, pagkatapos nito ay kailangang siya ay pawalan ng kaunting panahon. At ano po mangyayari pagkatapos sa 1,000 taon? Ang Diablo na dumaya sa kanila ay binulit sa dagat-dagatang apoy at asopre na kinaroroonan din naman ng mga hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pinahirapan araw at gabi kailanman. So mga minamahal na mga kaibigan, doon pa lang po sa mga bersikulo na binasa natin, ay makikita nyo po na meron palang katapusan yung mga bagay na nangyari dito sa sanlibutan, yung labanan na nalipat dito sa sanlibutan. At yun po yung mangyari pagdating ng Panginoon sa langit, mula sa langit. Babalik siya para sa atin upang tayo ay iligtas ng tuluyan laban sa kaaway. At anong gagawin niya sa kaaway? Ibubulid saan? Sa dagat-dagatang apoy. At dahil sa mga bagay ito, mga minamahal na kaibigan, alam na alam ng kaaway kung ano mangyari sa kanya. Kaya siya, tulad po sinabi ko sa inyo kanina, gagawa siya ng paraan para ikaw at ako'y mahila niya saan? Doon sa dagat-dagatang apoy. Para tayo ay madamay. Ngunit ang Panginoon ay sobrang mahal tayo. Yung pagmamahal ng Diyos ay labis-labis, kaya siya ay gumagawa ng paraan upang hindi mangyari ang mga bagay yun. Ayaw ng Diyos na tayo ay masunog. Ayaw ng Diyos na tayo ay mamatay sa huli. Gusto niya na pag siya ay bumalik dito sa sanlibutan, tayo ay makasama niya papunta roon sa langit. At kapag nangyari ang mga bagay na yun, mga minamahal mga kaibigan, ang score po natin ay 3-0. Matatalo po ng Panginoon ng kaaway sa ikatlong beses at sa huling pagkakataon. At nais ng Diyos na bilang mga tao ay gusto niya na mapunta tayo sa kanyang parte. Gusto niya mapunta tayo sa kanyang side. Ayaw ng Panginoon tayo mapunta sa kaaway. Dahil kapag nangyari yon, siya na o ang Panginoon ang isa sa pinakamagiging malungkot para sa atin. Ayaw ng Panginoon na tayo ay madala ng kaaway sa kasalanan at sa pagkawasak na kanyang haharapin ito. Opo mga minamahal mga kaibigan, ang labanan na ito ay nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon. Labanan sa pag-ibig ng bawat isa sa atin. Pag-ibig saan? Pag-ibig sa Panginoon at pag-ibig dito sa makamundong mga bagay dito sa sanlibutan. Yan po yung labanan na nangyari ngayon. Kung tayo po ay dumating sa buhay natin na tayo ay pumipili ng mga bagay na kung saan ay malayo sa Panginoon, yan po ay yung tungkol sa sanlibutan. Pero kung po tayo pumipili sa ating buhay na tayo lumapit sa Diyos, sumunod sa Panginoon, yan po yung pag-ibig na nais ng Panginoon na ibigay natin sa Kanya. At yan po yung labanan na nangyari ngayon. Bawat parte ay naglalabanan at ginagawa ang lahat ng mga bagay para yung pag-ibig natin ay mawin. Parang isang babae na kung saan nililigawan na ng dalawang lalaki, na kung saan ay ginagawa ng dalawang lalaki ito ang lahat para mapasa kanya yung matamis na oo ng babae ito. Ganun din ang ginagawa ng bawat parte ng Panginoon at ni Satanas. Ginagawa nila ang lahat para yung matamis na oo mo, yung matamis na pag-ibig mo ay mapunta sa kanila. Ngunit makikita niyo po yung dalawang kahihinat na pagpili natin gagawin kung sakali tayo po ay magkamali. Kung magkamali tayo mga minamahal mga kaibigan na magbigay ng pag-ibig natin at ibigay natin doon sa kaaway, nakikita nyo po mga minamahal mga kaibigan kung saan tayo pupunta. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ayaw ng Ama na mangyari sa atin yon. Kaya ang Panginoon, ginagawa niya lahat para yung pag-ibig natin mapunta sa Kanya dahil gusto niya na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto niya na tayo ay hindi mamatay. Gusto niya na makasama niya tayo sa langit na bayan. Gusto niya na tayo ay isa sa mga tao na magsasabi sa kanya pagbabalik, ito ang aming Diyos at matagal na namin siyang hinihintay. At meron po sinasabi ito sa ang Biblia para sa atin sa 1 Pedro 5:8 na kailangan po natin gawin bilang mga tao. Ngayon nakita niyo po yung labanan na nangyayari dito sa sanlibutan. Ito po yung bagay na kailangan natin gawin. 1 Pedro 5:8, kayo'y maging mapagpigil o mapagmatyag. Kaya't kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na Diablo na gaya ng leyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisilay niya. Yan po yung sinabi ko sa inyo kanina na ginagawa ng kaaway. Na siya ay kagaya ng isang leon na naghahanap ng kanyang malalapa. At ang payo sa atin ng 1 Pedro 5:8, tayo ay maging mapagmatyag. Tayo ay maging alisto sa ating mga sarili. Siguraduhin natin na sa bawat desisyon natin gagawin, ito ay para sa Diyos at hindi para sa kaaway. At ano bang sinasabi ng Biblia? Sa 1 Pedro 5:9,
kasunod na talata, na siya'y labanan ninyong matatag. Labanan daw nating matatag ang alin? Yung kaaway. Yan po ay encouragement mula sa Panginoon. Labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na mga gayong hirap ay naganap o nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sa buong sanlibutan. So, napakagandang encouragement itong talatang ito, mga minamahal na mga kaibigan, na hindi sa lahat ng panahon, kapag ikaw nakakaranas ng pagsubok sa buhay, ikaw lamang ang nakakaranas niyan. Na ikaw lamang sa iyo lamang binabato ng kaaway lahat ng problema at pagsubok. Sinasabi po ng 1 Pedro 5:9 na ang lahat ng tao dito sa sanlibutan ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Lahat ng tao ay nakakaranas ng pagsubok. Lahat ng tao ay nakakaranas ng sakit. Lahat ng tao ay nakakaranas ng pagluha. At yan po ay dahil sa kaaway. Pero sabi dito ng Panginoon ay atin siyang labanan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Yan po yung kahalagahan, dahilan kung bakit kailangan natin ng pananampalataya sa Diyos. Dahil yan po yung isa sa tutulong sa atin para tayo ay tumayong matatag laban sa kaaway upang malampasan natin ang bawat problema na meron tayo. Ngayon, bilang isang mga tao na kung saan ay inaanyayahan ng Diyos o ninanais ng Diyos sa tayo ay mapunta sa Kanyang parte, na tayo ay magkaroon ng kaligtasan at hindi mapahamak, paano natin malalabanan ang mga kaaway? Ano yung mga bagay na kailangan natin gawin upang tayo ay maging matatag sa paglaban natin sa kaaway? Meron ba sinasabi ang Biblia? Meron po, mga minamahal na mga kaibigan. At tingnan niyo po kung ano yung mga bagay na pwede natin gawin para sa Panginoon. Sinasabi po sa Ephesians o sa Efeso 6:11, "Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo." Magsuot daw po ng o magsibihis daw po ng buong kagayakan ng Diyos. At ano kayo mga kagayakan nito na sinasabi sa Efeso na ito? Diyan pa sinasabi ng Ephesians, pero tingnan po muna natin ang sinasabi ng Efeso 6:12. Bakit natin kailangang magayak ng buong kasuotan ng Diyos? Sapagkat ang ating paikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Kundi saan? Kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahalan ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. So makikita nyo, mga minamahal na mga kaibigan, hindi biro yung labanan na nangyari dito sa sanlibutan. Maaari yung isipin ano lamang yan? Mga bagay lamang yan na pang relihiyon. Hindi, mga minamahal na mga kaibigan. Ikaw ay miyembro ng isang relihiyon o hindi, ikaw ay kasali sa labanang ito. At ginagawa ng bawat parte ang kanilang magagawa upang ikaw ay madala sa kanilang parte. Kaya tanong lamang, mga minamahal na mga kaibigan, sino ang pipiliin mo? Kanino mo ibibigay ang iyong matamis na pag-ibig? Ikaw po ang makapag-decide nito sa mga bagay nito, mga minamahal na kaibigan, dahil ikaw ay binigyan ng Diyos na kakayahang pumili. At nais ng Diyos na piliin mo o ikaw ay gamitin ang pagpiling ito sa napakagandang pamamaraan at yun ay naayon sa kalooban ng Diyos. So, ano yung mga bagay na pwede po natin gawin bilang Diyos o bilang mga tao na kung saan ay haharap sa mga pagsubok na ibibigay ng kaaway? Una, sinasabi po sa 1 Tesalonia 5:17, tayo daw po ay kinakailangang manalangin. Meron po ko narinig isang paraphrase na kung saan sinasabi, ang isang tao ay mas matatag kapag siya ay nakaluhod. So mga minamahal na mga kaibigan, sa tuwing tayo po ay nakaranas sa mga pagsubok, mga problema sa buhay, mga sakit, mga luha, isang bagay po ang ini-encourage natin ng Panginoon, manalangin po tayo. Dahil siya ay lagi nakikinig. Kung maaalala niyo po yung ating mga unang pag-aaral, siya ay nandun sa langit na bayan at inaantabayan ng bawat panalangin na meron tayo. At yun ay kanyang inihahain sa Diyos Ama. So makakasiguro kayo, mga minamahal na mga kaibigan, na merong nakakarinig sa inyo. Pangalawang bagay na kailangan po natin gawin para tayo magtagumpay laban sa kasalanan sa tulong ng Panginoon ay ating pong pag-aralan ng kanyang salita. Bakit? Sa kanyang salita, sa kanyang nakasulat na pag-ibig ay nandun po ang lahat ng mga pangako ng Panginoon para sa atin. Lahat na makapagpapalakas ng ating pananampalataya ay nandun sa salita ng Diyos. At yun po ay makatulong sa atin ng malaki upang tayo ay magpatuloy sa ating pagsunod sa Panginoon. Saan mo makikita yon? Sa Juan 5:39. Pangatlo na pwede po natin gawin ay magpasakop sa Panginoon. Mga kapatid, ito yung bagay na napakahirap gawin. Parang, nais ko pong ikwento sa inyo, merong isang kapitan na kung saan ay isang gabi siya ay naglalakbay sa dagat na kung saan ay napakasama ng panahon. Okay? Napakasama ng panahon at hindi niya alam ang gagawin. Habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay, nakita siya ng isang maliit na ilaw na kung saan ay ang ginawa niya, kinontak niya
Nung makontak niya yung ilaw, sabi niya, ipihit mo ang iyong daan sa bandang timog sapagkat ako ay daraan. Okay? So, ganun po ang nangyari. Ngayon, nag-reply po yung munting ilaw na kanya nakikita. Sabi niya, siya ang inutusan. Sabi niya, ipihit mo ang iyong daan papunta sa hilaga sapagkat ako'y daraan. So, ang nangyari po sa kapitan na ito, siya'y nainis. So, inulit niya, nag-message siya na ipihit mo ang iyong daan sa bandang timog sapagkat ako si kapitan ganito, ganyan. Ngayon, nagsalita na naman yung maliit na ilaw, pabalik na salita. Sabi niya, ipihit mo ang iyong daan sa bandang hilaga sapagkat ito si fisherman, ito yung mangingisda na si Pedro. So, nainis yung kapitan. So, ang ginawa niya, nagsalita ulit siya, kinontak niya ulit yung maliit na ilaw. Sabi niya, ipihit mo ang iyong daan sa bandang timog sapagkat ako ay isang battleship o isa akong manlalayag na kung saan ay isang barko na kung saan ay panlaban sa giyera. Ngayon, nag-reply po itong maliit na ilaw, sinasabi niya na ipihit mo ang iyong daan papunta sa hilaga sapagkat ako ay isang lighthouse. So mga minamahal na mga kaibigan, sa buhay po natin, ganun ang isang bagay na nangyari sa atin. Yung pagpapasakop ng matindi sa Panginoon ang napakahirap gawin. Kahit ang inyong lingkod ay naranasan yan, mga minamahal na mga kaibigan. Na sa tuwing ako ay hihingi sa Panginoon, sasabihin ko, Panginoon, tulungan niyo po ako, turo niyo po sa akin ng tamang daan. At kapag pinakita sa akin ng Panginoon tamang daan, sasabihin ko, Panginoon, wala na po bang iba? Pero humiling ako. At yan po yung nangyayari din sa bawat tao na sa buong sanlibutan. At kaya sa bagay na yan, dito po natin makita mga minamahal na mga kaibigan na kailangan po talaga nating manalangin. Kailangan po na talaga nating pag-aralan ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil sa mga bagay na yun yung isang paraan upang tayo makapagpasakop ng matindi sa Diyos. So para po tayo magtagumpay sa paglaban sa kaaway, ay kailangan po nating ipasakop ang ating sarili sa Panginoon. Huwag nating asahan yung mga bagay na naiisip natin na ano ba talaga ang masarap? Ano ba yung maganda sa pandinig? Ano ba yung dapat kong gawin na makapagsasatisfy sa aking laman? Hindi ganon. Kundi, yun po ay bunga lamang ng ating sariling kagustuhan. At yung sariling kagustuhan natin, mga minamahal na mga kaibigan, sabi dito, ay kailangan po tayong ipasakop sa Diyos. Sapagkat sinasabi po sa Santiago 4:7 na sabi po doon, kung ating ipapasakop ang ating mga sarili sa Diyos, ang kaaway ay lalayo sa atin. Okay? So, dadagdagan natin. Sa English yun ay, submit yourselves therefore unto the Lord, resist the devil, and he will flee from you. So, sa isang bagay na ito, mga minamahal mga kaibigan, makikita po natin na ang isang paraan upang ating malampasan o matalo ang kaaway ang pagpapasakop sa Diyos. At pagkatapos ay makapagpasakop sa Diyos, doon pa lamang natin mariresist ang kaaway at siya ay lalayo sa atin. So napakahalaga po na tayo ay magpasakop ng matindi sa Panginoon. At sa pang-apat po na pamamaraan para tayo magtagumpay, mga minamahal na mga kaibigan, na ito, labanan ang masama ng mabuti. Sa makikita, Roma 12:21. At ito po ay napakahirap na gawin sapagkat sinasabi ni Jesucristo nang siya na dito sa lupa, mahalin mo yung kaaway, ibigin mo ang mga taong umaalimura sa iyo. Kapag ikaw sinampal ng kanan ng kaliwa, iharap mo ang kanan. So, yan po yung napakahirap na gawin sa atin. Pero isang paraan upang tayo magtagumpay laban sa kaaway ay sa bawat masamang nangyayari sa ating buhay ay ating po tapatan ng mabuti pabalik. Yung sinasabi na kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na malambot. Dahil sa oras na magbato ka rin ng tinapay na matigas, ay hindi po yon pag-ibig. So mga minamahal na mga kaibigan, yun po yung pang-apat na paraan na itinuturo sa atin ng Diyos ngayon. Kung tayo makakaranas ng masasamang bagay sa ating buhay, kung mayroong mga tao na mananakip sa atin, na maaaring gamitin ng kaaway, gantihan natin ng mabuti. Dahil yan po ay makatulong sa atin upang ating malampasan ang mga pagsubok ng kaaway. At mga minamahal na mga kaibigan, yung bawat step na kung saan ay binigay sa atin ngayon, yung pananalangin, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung pagpapasakop sa Diyos, yung pagganti na mabuti sa masama, lahat po yan ay naisabuhay na Jesucristo nandito siya sa lupa. Yan ay binigay sa ating halimbawa ni Kristo kung paano tayo lalakad kapag tayo sumunod sa Panginoon. So, mismo ang Panginoon na nasa langit ang nagkatawang tao na tiniis niya yung kanyang kapangyarihan na kaya naman niyang patayin si Lucifer. Pero para mabigyan tayo ng halimbawa, siya ay namuhay dito sa sanlibutan na namumuhay siya na sa pamamagitan ng panalangin, sa
pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pagpapasakop sa Diyos, sa kanyang paglaban ng masama sa pamamagitan ng mabuti. So, si Kristo Jesus ay nagawa niya ang mga bagay na yon. At ito yung challenge o ito yung encouragement na nais siyang ibigay sa atin sa bawat isa sa atin ngayon. Na kung siya na nasa katawang tao ay nagawa niya, kaya rin natin. Kaya rin natin. Dahil siya ay lagi na dyan para sa atin. So makikita niyo mga minamahal mga kaibigan, ibinigay na ng Diyos ang lahat ng posibleng tulong niya para sa atin. Lahat ng posibleng pamamaraan upang ating malampasan ng kaaway. Ang tanong lang mga minamahal mga kaibigan, ano ang iyong magiging tugon sa mga bagay na yun? Ano ang iyong magiging desisyon sa mga bagay na ino-offer sa atin ng Panginoon para tayo magtagumpay sa kasalanan? Kanino mo ibibigay ang iyong pag-ibig? Mga kapatid, nais ko kayong himukin na nawa ay ating ibigay ang ating pag-ibig sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, sa halip na tayo ay sirain niya, sa halip na tayo ay gunawin niya, ay dahil sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya lahat para sa atin. At meron siyang sinasabi sa versikulo nito, mga minamahal na mga kaibigan. Sa Apokalipsis 3:20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Magpasa hanggang ngayon, mga minamahal na mga kaibigan, ang Panginoon ay tumutuktok. Simula nung unang pag-aaral natin, o simula pa nung panahon na kayo ay magkaisip, ang Panginoon ay tumutuktok sa inyong mga puso upang kayo ay sumunod sa Kanya, upang kayo ay magbigay ng pag-ibig sa Kanya, kagaya ng pagbibigay niya ng pag-ibig sa atin. Ang tanong lang mga minamahal na mga kaibigan, ibibigay mo ba sa Panginoon ang pag-ibig na meron ka? Ibibigay mo ba sa Panginoon ang pagkakataon na siya ang tuluyang magwagi sa iyong buhay? Mga kapatid, nakita natin ngayong gabi na ang Panginoon ay merong kasiguraduhan na pagkapanalo sa huling pagkakataon na sila ay maghaharap ng kaaway. At kung tayo ay lalapit sa Panginoon, at kung tayo ay ibibigay ang lahat sa Panginoon, maging ang ating buong sarili sa Panginoon, ay meron din tayong tsansa na magtagumpay kasama niya sa huling kapanahunan. Mga minamahal na mga kaibigan, ito ang panawagan sa inyo ng Panginoon. Nais niya na ikaw ay makasama niya sa paglaban sa kaaway. Nais niya na makasama ka sa tagumpay na kanyang mararanasan sa huling kapanahunan laban sa kaaway. Ang tanong lang mga minamahal na mga kaibigan ay, tatanggapin niyo ba ang alok na ito ng Panginoon sa inyo? Yung nais ng Panginoon na makasama ka. Ibibigay mo ba sa Kanya ang inyong pag-ibig? Ito ay mangyari lamang kung inyong gugustuhin mga minamahal na mga kaibigan. Kung pipiliin niyo talaga ang Panginoon sa inyong sarili. At aking dasal at aking panalangin mga minamahal na mga kaibigan na nawa kasama ang aking sarili ay ibigay natin ang lahat sa Panginoon. Huwag nating hayaan ng kahaway na maghari sa ating mga sarili, kundi hayaan natin ang Panginoon na siya ang mamutawi sa ating mga puso at isipan. Dahil sa ganung paraan lamang mga minamahal na mga kaibigan, malalampasan natin ang bawat pagsubok dito sa sanlibutan. Sa ganung paraan lamang mga minamahal na mga kaibigan, natin magagawa ang paglaban sa kaaway. Ngayong gabi mga minamahal na mga kaibigan, kung kayo ay merong desire sa inyong puso o meron kayong kagustuhan sa inyong puso na ibigay ang lahat sa Panginoon, bakit hindi kayo manalangin na kasama ko? Mapagmahal po namin Diyos na kung saan ay naglikha sa bawat isa sa amin. Diyos na kung saan ay makapangyarihan at kayang lampasan ang bawat pakanan ng mga kaaway. Dakilang Diyos, nakita po namin ngayong gabi kung gaano po kayo kabuti sa aming buhay. Kung gaano po ang inyong desire na kami magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat po Panginoon sa mga tulong na ibinibigay niyo po sa amin, sa banal na Espiritu, sa mga anghel, sa mga mabubuting kaibigan na meron kami sa buhay namin ngayon. Salamat din po Panginoon sa inyong anak na si Jesucristo na kung saan ay namuhay dito sa sanlibutan, na kung saan ay namuhay sa pamamagitan ng panalangin, sa pag-aaral ng inyong salita, sa pagpapasakop sa inyong kalooban, at sa paglaban sa masama sa pamamagitan ng mabuti. Salamat Panginoon sa halimbawang ito. At Panginoon, hinihiling po namin bilang mga tao na may hina, tulungan niyo po kami na magawa rin po namin ito sa aming mga sarili. Nais po naming malampasan ang bawat pagsubok na ibinibigay ng kaaway, ang bawat tukso na ibinibigay ng kaaway. Panginoon, kayo lamang po ang makakatulong sa amin. Kayo lamang po ang makapagbibigay sa amin ng tagumpay laban sa kasamaan. At nais po namin Panginoon na sa huling kapanahunan, bilang inyong mga anak ay kasama kami sa mga tao na tatayo at sasabihin ang Diyos ay nagwagi, ito ang aming Diyos at matagal na namin siyang hinihintay. Maraming salamat dakilang Diyos sa isang kasiguraduhan na kayo ay lagi nandyan upang duminig sa aming mga panalangin. Salamat din po sa inyong walang hanggang pag-ibig na ibinibigay sa amin na araw-araw. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas sa Jesus.